Sabi ko nga po sa panulat ko sa Bulgar, nga pala mga subscribers ko, ang column ko po sa Bulgar ay nandoon pa rin. Makikita nyo rin sa online, pati na rin sa Hataw. At paminsan-minsan, meron din po ako sa Philippines, manilaonline.com. At sana sa susunod yung tempo at marami pang iba na pagbabalik natin sa print. Kasi may mga print pa rin naman po tayo, mga medium na mga diaryong pinagsusulatan. Bukod nga po dito sa ating Marites University at saka dito sa Unbearable Channel. Lasa na nga ba ako? Ang sabi ko nga sa aking mga panulat po, bongga din itong si Carla Estrada sa kanyang mga naging cryptic post sa kanyang social media account. Cryptic nga kasi nag-celebrate po siya ng birthday niya noong November 21 ba o 22, hindi ko na maalala. Pero wala namang kanalaman sa kanyang birthday celebration dahil tungkol nga po ito sa pagiging courageous, pagtanggap ng pagkakasala, pagpukol ng bato ng sa walang sala o ng walang sala, at iba pang galing sa Biblia at mga inspirational quotes. O, bibigyan ko kayo ng halimbawa ha. Sabi niya doon sa isang post niya sa be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Alam natin na lift ito sa isang paragraph sa Biblia. Tapos nandiyan pa rin yung post na may quote din siyang, your past mistakes are meant to guide you, not define you. Oh, diba? Past mistakes are talagang ang daling i-connect or nakukonect ito ng mga netizens dahil hanggang sa mga kasalukuyang panahon po rin po na ngayon ay pinag-uusapan pa nga rin at ang hindi mamatay-matay na di umano'y hiwalayan ng Kathniel. At syempre pa kalahati ng Kathniel ay si Daniel Padilla na anak syempre ni Carla. Meron pa doon at pero bongga to ha. Sinabi niya, ito yung isa sa mga pamosong biblical quotes na talagang nakasanayan na natin, naririnig na natin, lalo pag mahal na araw, di ba yung sinabi dito, he who is without sin among you, let him be the first to throw stone. O, di ba? Ito yung sa storya ni Mary Magdalene, ano? Di ba, Donita, na parang sinabing, sorry po sa term, sorry po. Pero yun naman talaga, di ba? Hostisya, kumbaga sa mga panahon ngayon, di ba ganon, prostitute, etc., nagbibenta ng aliw, katawan, yung mga panahon na yun, sa kwento sa Biblia yan na regardless of kung ano po yung religion po natin, sinishare lang po namin sa inyo ito bilang, alam naman natin lahat na bilang Kristiyano tayo lahat, na talaga namang, di ba, nung sabing batuhin, kung sinong walang kasalanan siya ang magpukol ng unang bato, something like that. So, itong mga itong mga ganitong quotations na lumabas sa social media account ni Carla na merong name na Carla Estrada 1121, tama, 1121, yun tama, November 21, Carla Estrada 1121, dun po niya ito pinost, diba? So ang bilis-bilis mag 1+1, 2+2 ng mga netizens, especially yung talagang nakatutok sa issue na ito, na may kaugnayan nga ito, yung mga post na ito, sa mga nangyayaring gulo ngayon sa kanyang anak at kay Catherine Bernardo, di ba? Siguro sort of saying, yun marahil ang kanyang pamamaraan para i-address ang usapin, unless lahat tayo sasabihin natin magtanga-tangahan na muna tayo dahil para sabihin natin wala namang kinalaman nito, no? Hindi naman siguro. Parang, alam mo, mga artista niya, kanya-kanyang mga paraan yan eh. So, hindi natin kinukonclude, but, ang dali nga na po, sabi ko nga kanina, with all due respect again, bumubusi na tayo, ang dali-dali nating pag-connect-connectin ng mga bagay kasi itong mga quotations na binanggit niya sa kanyang social media account, natapat o hindi nataon na talagang sinadya na ilabas ito nitong mga panahon na may issue itong Kathniel, di ba? Ngayon, idugtong na natin ito doon sa naging isa sa mga episode siguro ng programa ni Nanay Christy, Romel Chica, sa kanilang programa sa radyo. Hindi ko maalala kung sa radyo ba ito or doon sa kanilang YouTube channel, na sinabi nila doon na ayon sa kanilang mga sources
reliable sources at base na rin sa mga usap-usapan sa circle ni Carla, mga kaibigan niya, kumare niya, etc. na talagang sinabi na daw ni Carla na nagkahiwalay na, and then nagbabas nga po yung podcast na yun or episode na yun ng show ni Nanay Christy, dinenay ito ni Carla. So ang dinidinay niya is ang dinidinay niya ay yung walang katotohanan, yung sinabi ni Nanay Christy, di ba? Pero hindi niya dininay kung hiwalay ba talaga, may issue ba talaga, or nangingialam ba talaga, or what. Yun yung mga ganong usapan kasi may malalim pa. Kasi simple lang yung statement ni Carla dun sa kanyang pag-deny dun sa sinasabing na ibalita ni Nanay Christy. Sinabi niyang fake news po ito or something to that effect, wala itong katotohanan. Basta nakita ko doon wala itong katotohanan. O hindi po ito totoo, something like that. So, again, mga ka-Team Unbettable, mga Kathniel fans na nakatutok pa rin po sa usapan ito, kayo naman po ay may mga sariling opinion, may mga sariling pag-iisip. Sabi ko nga po, nagbigay lang po ako ng cushion na sana naman wag natin dalhin dun sa personal na level, na personal. Kasi ito, kagaya po ninyo, naapektuhan po kayo, syempre naapektuhan din po yung mga yan dahil mga tao din yung kagaya natin, kumakain, nagugutom, pumupunta sa CR, naliligo, naghihilod, etc., inaantok, natutulog. So may mga araw na maganda ang gising ng mga yan, meron din mga araw na gaya natin, ay bad hair day kung tawagin natin. At may mga moment din na talagang nararamdaman din natin yung, alam mo yon, natatakot din, nagtatapang-tapangan, pero at the end of the day, isusuko din yung mga ganon. So, again, panawagan, kagaya ng mga nakarang episode natin, siguro yung sinasabi na ang lahat na time is the ultimate truth teller. So, teller talaga, yung magsasabi ng katotohanan, magkukumpirma ng kung ano. Paghandaan na lang po siguro natin yon. Paghahanda meaning maging ready na lang tayo dahil sa ngayon, sabi ko nga kanina, may kanya-kanya tayong kaisipan, may kanya-kanya tayong paraan ng pagtanggap. So, yung paghahandang sinasabi natin, at least pag pumutok na yan one of these days, wala na pala talaga sila. Tampuhan, purot lang pala ito or what. Kaya na nating sabihin, yung ganun lang pala talaga. That's show business for yung mga kapamilya, kapuso, kapatid, kauri, ka-unbettable channel, at kung ano-ano pang ka. Basta tayong lahat nagkakaunawaan, nagkakasundo, wala pong problema yan. At walang personalan. Okay? Bet Nabus po, ang inyong lingkod, Papa Unbettable, dito lamang sa Unbettable Channel. Thank you very much sa inyong lahat! Inubo ako, Donita, bilisan mo!